kay lagana. Liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo, noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mga mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Ang mata na namamasyal, ang mata na umiikot, ang mata na tumututok sa isang babae, ano ang magiging dahilan nito? Ito'y nagre-reflect sa pag-ibig para sa iba. Kaya nga po, sa sakramento po ng kasal ay naggawa ng Diyos. Kasi sabi, wala kang ibang, kung ikaw'y mag-aasawa, ang lalaki walang ibang babae sa kanyang buhay, kundi ang pinangakuan niya sa harap ng Diyos sa altar. At ganun din ang babae. Wala siyang ibang lalaki sa kanyang buhay, kundi ang lalaking pinangako niya sa harap ng Diyos sa altar. Kaya't ang sakramento po na binabanggit po ngayon ng ating ebanghelyo, sapagkat ang sakramento ay banal. Kaya nga po, ang tindi ng dalawang taong nag-iibigan, babae at lalaki, na nagugat sa tunay na pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na ito ay dumadaloy sa puso ng dalawang taong nangakong mag-iibigan,
na nasa harapan nila kapiling ang Diyos. Paano po nawawaldas ang pag-aasawa, ang buhay ng mag-asawa? Kapag nawala po si Kristo, kapag ang naging sentro ng dalawang tao na nangakong mag-iibigan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay ay nawawala, kapag ito ay natututok lamang sa kanilang sarili. Ang dalawang taong laging nangangako ay naninindigan na hindi sila magiging self-centered person. Pag self-centered person, giba ang relationship. Kapag Christ-centered person, pagka si Kristo ang sentro ng dalawang taong nangako ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasama, anuman ang daluyong, bagyo, hangin ang dumaan sa kanilang buhay, sapagkat ang Diyos ay kumakapit sa kanila. Kapag pag-ibig ng Diyos ang namumutawi sa dalawang taong nangako ng panghabang buhay. Kaya nga't meron din pong pag-iingat na binabanggit po ang Poong Jesus Nazareno. Ang katapatan ng lalaki, kaya sasabing, wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ang babaeng iniluhod mo sa altar at pinangako mong siya lamang ang iyong titipanin. Alin yung titipanin? Pagtitipan, ang pangako sa harap ng Diyos sapagkat ito'y banal. Ang bawat bigkas ng mga taong nangangako na sila'y mag-iibigan habang buhay hanggang sa katapusan, ito'y banal na pagbibigay laan sa Diyos ng kanilang pangako bilang mag-asawa. Paano po nagigiba ang relationship ng dalawang taong nangako kapag sila po'y humiwalay sa Diyos at sila'y tumungo lamang sa kanilang sarili? Kanya-kanya ng mga ere, kanya-kanya ng mga pataasan ng kung ano, pride, kanya-kanya ng anong mga pagbibigay ng kanilang mga sarili, hindi ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, yung ating ebanghelyo po, sinasabi po, may pinag-iingat po tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng yun. Kasi bakit? May asawa ka, pero pinagnanasaan mo sa tingin lang ng iyong matang paikot-ikot. Matang malikot. May asawa ka, pero ang isip mo ay nahandun sa babaeng nais mong pagnasaan. So, kasalanan yon. Nangangalunya. Sabi po ng ating Poong Jesus Nazareno. Anong hinihingi sa atin? Bawat isa sa atin, hindi lang sa mga mag-asawa, kundi sa ating lahat, na magkaroon tayo ng malinis na puso, magkaroon tayo ng malinis na isip, at authentically, ng tunay, wagas, authentic, wagas, tunay na pagsunod sa ating Poong Hesukristo. Ang moral na integridad ng isang tao na nananatili siya na ang lahat ng kanyang gagawin at iisipin ay basihan ayon sa turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang kanyang mga aral na siyang paninindigan ng bawat isa sa atin upang ang mataas na nivel ng pagtuturo ng Poong Jesus Nazareno ay siyang ating pangahawakan. Ang pagiging matino at hinog ang isip, matured and adult. Kasi ang pagiging adult at mature, matino at hinog na isip ay naroon ang giya ng lahat na kung paano niya idadaloy at bubuhayin ng kanyang sarili na may moral na integridad sa kanyang buhay asawa. Kaya mahalaga po na kung tayo po ay patuloy na tutugon sa tawag ng pag-ibig ng Diyos, may asawa man o wala, ang pananatili ng kalinisan ng ating puso at isipan ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan na ninanais ng Diyos. Ang isang pinakamahalaga na tayo ay manindigan ng katapatan. Kaya nga po sa husband and wife, ang hinihingi po'y katapatan, ang hinihingi po'y tunay na pag-ibig,
ang hinihingi po ay tunay na pagsunod sa batas na iniatas ng ating Poong Jesus Nazareno sa sakramento ng kasal. Kaya nga po, pag may dalawang taong ikinakasal, ako po, pag nakakasal, sinasabi po sa ninong at ninang, kayo po ang magbantay sa inyong inaanak. Tatanungin ninyo, first 3 years, o first 2 years, first 4 years, kinakamusta yan ng mga ninong at ninang, kumusta na kayo? Humahagis na ba ang mga kawali at kaldero? Nagsisigawan na ba kayo? So, meron po mga ganon, na mang-role po ng mga ninong at ninang ay siyang magiging tagapagbantay kung ang kanilang inaanak sa paninindigan nila bilang mag-asawa, ang responsibilidad ay inyong aagapayan. Ako po, lagi ko pong sinasabi, pag magkakasal ako, walang maghihiwalay sa aking ikinakasal. Yun po ang lagi kong panalangin. Pag alam ko po maghihiwalay, hindi ko po kinakasal. Pag alam ko pong hindi maganda at matibay ang interview, kasi may interview yan eh. Sabi ko bumalik ka. Notorious po ako. Pag sinabing notorious, sasabihin ko sa mga ina-interview, tawagin mo nanay mo, tatay mo dito, halika. Sabihin ko, pahintayin niyo po ng 3 taon. Ay, ang tagal naman, Padre. Kesa kung magkakasal kayo, after few weeks, hiwalay na kayo. So, ganun po ginagawa ko. Itigil niyo muna ang plano ng kasal. Palawigin pa po ninyo ang inyong pagsasama, pagkikilala bilang magkaibigan una sa lahat. Kaibiganin ang bawat isa upang lagong matibay kung kayo kakasal na kilala na ninyo ang inyong makakasama. Hindi yung after 2 weeks, ganyan ka pala. Hindi ko nakita yan nung nililigawan kita. May mga ganung episode. Sasabihin, nagsisisi ako, bakit kita pinakasalan? Ako, meron po mga episode na ganyan. Kaya mahalaga na ang buhay po ng dalawang mag-asawa ay pinaghahandaan at higit sa lahat, ang commitment po sa Diyos na si Kristo ang maging pundasyon ng pagsasama.